Isabel's POV. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. I am wearing a above-the-knee dress at naka-flat shoes ako. Aalis ako at pupunta ngayon sa opisina ni Devin. Naalala ko pa nung gabing muntika na akong malunod at sa pagdilat ng mata ko, si Devin agad ang sumalubong sa akin. Bakas na bakas ko ang sobrang pag-aalala sa itsura niya at halos lumundag ang puso ko nang maramdaman kong yakap-yakap niya ako. I really thought I lost you. Bulong niya sa akin. Hindi ko alam paano nakontrol ni na Ate Rayla yung mga bisita na wag ilabas ang anumang nangyari sa event na yon. In-explain niya din sa akin yung about kay Andrea. Naiintindihan ko naman si Andy. Kahit pa naiinis pa din ako dahil hinalikan niya si Devin ko. Wala akong magagawa dahil nagmamahal lang naman siya. Babae din ako. At alam kong masakit para sa kanya dahil she's been loving Devin for how long. And then ito ako, sumingit sa picture. Pero teka lang, mas nauna nga pala ako. Ay, nababaliw na ako. Pati sa sarili ko nakikipagdebate ako. Lumabas na ako ng kwarto at sa pagbaba ko ay nagsilapitan yung mga guards dito sa bahay. Ma'am Isabel, saan po kayo pupunta? Tanong sa akin ni Victor, head ng security ni Devin. Victor, I already told you wag mo akong tawaging Isabel. I feel so old. Mabel na lang, please. Sabi ko. Sige po, saan po ba ang lakad nyo, Ma'am Mabel? Baka po mapagalitan kami ni Sir Devin. Takot ka ba talaga kay Devin? Curious kong tanong kasi alam ko naman kung gaano kasungit si Devin at kung makasigaw ay wagas. Hindi naman po, nirerespeto lang po talaga namin si Sir Devin. Dahil kahit gaano po yun kung magalit. Responsable po siya, inaalala niya din po ang pamilya namin lagi. Napangiti naman ako. Ito talagang Devin Oliver na to. Sungit-sungitan lagi pero may soft side pa din siya. Lately din naman ay ramdam na ramdam ko ng pagbabago niya. At alam namin na mas aayos pa siya lalo na't dumating ka po. Naku, sana talaga. Sabi ko, I smiled at him. Anyway, pupunta tayong DV. Pupuntahan ko si Devin. Nagluto ako ng tanghalian niya. Ay, ganun po ba? Ipapahanda ko na po ang kotse. Sige, salamat. Sabi ko at tumalikod na siya. Pumasok muna ako sa kusina at sinilid sa lalagyan yung pananghalian ni Devin. Just by doing this, feeling ko misis na talaga ako. Nung makapag-park sila ay nauna na akong bumaba. Huminto ako at humarap sa kanila. Dito na lang kayo, kaya ko na. Kay Devin naman ako pupunta. Sabi ko, nakita ko namang tumangu-tangu sila. Kaya napayapa ako at nagsimula nang maglakad papasok ng DB. Ang weird kaya nang may nakasunod sa'yo. Good morning po, sabi ko sa guard. I smiled at ilalabas ko na sana ang ID ko. Pero, Ma'am Mabel, sige na po, pumasok na kayo. Magalang nitong sabi. Ay sige, salamat po. Sabi ko na lang, kilala na talaga niya ako? Alam na kaya nilang asawa ko ng boss nila? Nakita kong nagtitinginan yung mga teller nung pumasok ako. Mabilis naman akong tumapat sa elevator at hinintay itong bumukas. Hindi kasi ako mapakali dahil habang nakatalikod ako ay ramdam kong matatalim na tingin sa akin. Kaya pagbukas ng elevator ay sumakay agad ako. Pagbukas ng elevator sa floor kung nasaan ang opisina niya ay excited akong pumasok. Hi, Miss! Masigla kong bate. Tuwang-tuwa talaga ako sa AI na ito. How are you doing, Mabel? Good. Let's talk later. I'm going to feed the dragon. Sabi ko at natawa. Catch you later. Nung nakaraang pumunta ako dito, hinayaan ako ni Devin na mag-save ng profile sa kanya para nare-recognize niya ang boses ko at tatawagin niya ako sa pangalan ko. Yes, miss? How can I help you? Nagulat ako nung may nagsalita at mas nagulat ako na hindi si Cheska na sekretary ni Devin ang nasa station. Sino ka? Hindi ko napigilan ang sarili ko na magtanong. I'm Harriet, the newly appointed secretary for Mr. Devin Donovan. And you are? Before I answer your question, what happened to Cheska? She's pregnant. Masyadong maselan magbuntis ang ate ko, kaya ako munang pansamantalang papalit sa pwesto niya. Tumangu-tangu na lang ako, tiningnan siya. Okay naman, actually maganda siya. Morena, matangkad, balingkinitan, at may shoulder length na buhok. And may you answer my question? Sino ka? Do you have any appointment? Ano kasi?
Wah, bakit mukha siyang mataray at kakainin ako? Pero mukha siyang professional. Look, miss, you might be thinking na mataray ako, but I am just doing my job. If you don't have any appointment, you may go. My boss doesn't entertain strangers. Ayoko nga pagalitan. Sorry, alam ko namang ginagawa mo lang ang trabaho mo. Sabi ko, hindi ko alam kung sasabihin ko bang wala akong appointment at asawa ko ng boss niya. Baka hindi siya maniwala at baka pagalitan ako ni Devin. Pwedeng pakisabi kay Devin na nandito ako? Si Mabel kamo. I smiled at her. She looked at me intently and then she sighed bago pinindot yung intercom sa harap niya. Sir, there is someone looking for you, sabi ni Harriet. Maya-maya nag-beep yung intercom. Who? Diyos ko, sa intercom ko palang naririnig yung boses ni Devin pero kilig na ako. She said her name is Mabel. I already informed her that we don't entertain people who doesn't have an appointment. Sagot ni Harriet. Hindi nag-respond si Devin. See? Mapapagalitan pa ako nito dahil sa'yo eh. Sabi niya sa akin. Nagulat kami parehas nang magbip ang intercom. Send my wife in. Mga ilang segundo ata kaming nagkatinginan ni Harriet. Did he just call me wife? Pwedeng magpagulong-gulong. Pero pinigilan ko ang sarili ko at ngumiti kay Harriet. Mabilis siyang yumuko sa harap ko. I'm sorry, Mrs. Donovan. Hindi ko po kasi alam na Mabel po ang nickname niyo. I only know that Sir Devin's wife goes with the name of Isabel. Pasensya na po. Tinap ko naman siya sa shoulder at ngumiti sa kanya. As you've said earlier, you are just doing your job. Okay lang yon. Sige, papasok na ako ha. Sabi ko at iniwan siya. Excited akong pumasok sa loob. Pero nagulat ako nang makita na hindi lang pala si Devin ang nandito. Hey there, Mabels. Pagbati sa akin ni Cyrus. Don't call her like that. Pagsusungit ng asawa ko, kaya nginitian ko na lang siya. Mabel, buti naman dumating ka. Tama-tama, bubugahan na kami ng apoy nito eh. Perry said, kaya tumawa sila ni Cyrus. Sorry, hindi ko alam na may meeting pala kayo today. Pumunta lang ako para ihatid sana tong lunch mo. Sabi ko kay Devin, ang tagal niyang nakatitig sa akin, kaya nagbaba ako ng tingin. Tamang-tama, gutom pa naman kami ni Cyrus. Sabi ni Perry, kahit nakayuko ako'y naramdaman ko ang pagtayo at paglapit sa akin ni Perry. Pero hindi pa siya nakakalapit ay tinapik na ni Devin ang balikat niya. Ouch, dude! Pag-iinerte ni Perry kaya napangiti ako. Manahimik ka na lang kasi dyan. Back off on what Devin's own. Alam mo namang possessive yan. Tumatawang sabi ni Cyrus kaya sinamaan ko siya ng tingin. Sige, asarin niyo lang yan si Devin. At pag yan nainis at pinauwi ako, lalagutan ko talaga ng hininga tong si Cyrus. Nagulat ako nang hawakan ako ni Devin sa kamay at hinatak ako papalapit sa table niya. He sat down. I'm hungry. What you got there for me? Tanong niya, kaya napangiti ako. Tongkatsu to. Wait, aayusin ko lang yung sawsawan. Sabi ko. Pero nagulat ako nang hilain ulit ako ni Devin, causing me to fall down at maupo nang nakakandong sa kanya. Nahigit ko yata ang paghinga ko dahil my goodness, nakakandong lang naman ako sa asawa ko. You can prepare it here. Sabi niya. Na-froze ata at natang-tied ata ako kaya tumayo ako. Ramdam ko ang heartbeat niya sa likod ko. At maski ang paghinga niya ay nakakapagpatriple ng tibok ng puso ko. Tapos ang bango-bango niya pa. Temptasyon nga naman. Mabel, umayos ka. Baka maligo ng sauce tong table ni Devin dahil lang sa kinikilig ako. Sinimulan ko ng buksan ng lunchbox at napahinto ako nang maramdaman kong isinandal ni Devin ang baba niya sa balikat ko. Kaya once more ay napahinto ako sa ginagawa ko. Is this what you call galawang breezy in Cornish term? Pangaasar ni Perry. His Devin, indeed. Dagdag pa ni Cyrus. My gosh, hindi ba nila ramdam na ang intense ng nararamdaman ko ngayon? Para akong malalagutan ng hininga. Tapos sila tumatawa-tawa lang. Hindi ko napigilan ng mapalingon kay Devin. Tumama ang tungki ng ilong ko sa pisngi niya. At konti nang mahahalikan ko na siya. At konti na lang kakanta na ako ng otokso. Layuan mo ko. I'm tired. And having you here right now, make me at ease. Devin said na mas lalong nagpakilig sa akin. Feeling ko maiihi ako eh. Okay.
Nauutal kong sabi at kahit mahirap ay iniharap ko na ulit ang paningin ko sa pagkain. Konti na lang talaga mahahalikan ko na siya. Pwedeng patulak kahit konti. I didn't know being married is like this. Thank you, wife. Sabi niya, bulong lang yun pero halos mabingi ako. Kasi yun na lang ang lagi kong gustong marinig. I can't help but smile. My Oliver is back. Wow, ang ganda! Namamanghang sabi ni Eunice. Same reaction I had nang una ko din itong makita. This is Devin's surprise to me. My very own walk-in closet. Para ka na ding artista. Kinikilig niya pang sabi kaya napatawa ko. At lahat branded. Magkano kaya to? Pwede ko bang ibenta yung mga hindi mo naman gagamitin? Binatukan ko siya. Gusto mo kainin ka ng buhay ni Devin? Alam mo naman yun. Sabi ko. Yeah, sungit nun, sobra. Pero buti na lang mabait na siya sa'yo. So, kailan niyo balak magka-baby? Takles ang tanong ng babaeng to. Hindi na ako nagsalita at sinamaan na lang siya ng tingin. Nag-peace sign naman siya sa akin. Muli ay tiningnan ko ang kabuuan ng walk-in closet ko. Feeling ko kahit isang buong taon na hindi ko pa mauulit ang susuotin kong damit ngayon sa dami nito. Mukha tuloy itong department store. Wala pa si Devin dahil may inaasikaso pa ito sa DB ngayon. Kaya naman halos buong araw na akong ginagambala ni Eunice. Pero ayos lang, namiss ko din naman siya. Mabel, grabe. Namiss ko yung luto mo. Iwan mo na kaya si Devin. Uwi ka na ulit sa bahay mo. Sabi ni Eunice, kakatapos lang naming kumain ng hapunan at nasa sales kami ngayon. At ang babae kung makahiga sa couch akala mo sa kanya. Feel at home kumbaga. No, hindi ko iiwan ang honey ko. Sabi ko habang umiiling-iling pa. Wow, makahani. Alam ba yan ni Devin the Monster? The yummy? Ay, the handsome na lang pala. Sabi niya. You really know how to ruin the mood. Sabi ko at inirapan siya. Malakas lang ang loob ko na tawagin siyang honey kapag wala na siya. Nahihiya pa din ako kahit pa gusto ko siya. Kailangan as much as possible wag niyang mahahalata yun. What? I'm just saying the truth. Ano ka ba, Mabel? Sabihin mo na kasi sa kanya yung feelings mo. Huwag ka nang maarte. Pangiinis pa nito bago kumuha ng dried mango at maarting kinain yun. Eh kung ipakaladkad kaya kita dyan kay Victor pa uwi. Pangiinis ko. Joke lang, ikaw naman friend. Sabi niya. Victor, pakihatid at pakisecure na makakauwi ng ligtas yung babaeng lukaret na yan. Sabi ko, Hoy, maganda lang ako pero hindi ako takas ng mental. Pagdepensa ni Eunice, tumawa na lang ako. Ingat ka, magpahinga ka na agad. Huwag ka na munang dumaan ng bar mo. Sabi ko, Yeah, thank you. Uwi na ako. Take me home, Victor. Maarte nitong sabi kaya napangisi na lang ang head bodyguard namin. Sumakay na si Eunice sa sasakyan. Ingat sa pagmamaneho. Huwag mo na lang intindihin ang mga banat ng lukring kong kaibigan. Sabi ko. Yes, Ma'am Mabel. Pero ayos lang po ba na maiwan kayo mag-isa? Baka mapagalitan kasi kami ni boss. Nag-aalangang sabi ni Victor. I smiled. Huwag ka nang mag-alala. May mga naiwan na para magbantay sa akin. Ako nang bahala kay Devin. Kilala din naman niya si Eunice. Sabi ko, tumango na lang siya at sumakay na ng kotse. Pumasok na ako sa loob ng bahay at nagdiretso sa kusina. Aayusin ko nang iyahain para makakain ng maayos si Devin pagka-uwi niya. Kinuha ko ang phone ko at nagsimulang magtipa ng mensahe para sa kanya. Asking what time siya darating. Pero lumipas ang halos 15 minutes ay wala siyang reply. Busy siguro. Kakatapos ko lang ayusin ang pagkain at aakyat sana para makapagpalit ng damit. Nang marinig kong may magpark ng kotse. Nandiyan na si Devin. Hindi ko napigilang masambit. Papalapit na ako sa front door nang bumukas iyon at iluwa si Mommy Rosie. Ang mommy ni Devin. I tried to compose myself dahil nagulat ako sa pagdating niya. Mommy, good evening po. Bati ko sa kanya. Instead na magsalita siya ay tumingin siya sa likod niya kung saan nakatayo at naghihintay ang mga guards namin. Why are you following me? Outsider ba ako? Go! Leave us alone! Mataray na sabi nito sa mga tauhan ni Devin. Instead of following her,
Tumingin lang sa akin ang mga ito. Bingi ba kayo? Bakas na talaga ang pagkainis sa boses ni Mami na nakapagpadagdag sa kaba ko. Iwan nyo na muna kami. Ako nang bahala. Sabi ko sa mga ito. Yumuko naman sila at isa-isang lumabas. Bumaling ako kay Mami at ngumiti. Pasensya na po. Kumain na po ba kayo? Napadalaw po kayo. She smirked. Ang kapal talaga ng pagmumukha mo. Hindi ka talaga natitinag at dumikit ka na parang lintas sa uniko iho ko. I felt pain at pakiramdam ko'y maiiyak ako dahil hindi naman ganito si Mommy dati sa akin. Nalulungkot ako na dahil sa ginawa ko, naging ganito siya. Inalang din siya at nasaktan siya nung makita niya ang paghihirap ni Oliver nung iniwan ko ito. Mommy, alam ko po na hindi ko ma-justify yung pangiiwan ko kay Oliver, pero bumalik ako. Sagot ko. Bumalik ka? Sana hindi na. Sisirain mo lang ang buhay ng anak ko. Hindi mo na ako maloloko pa ulit. Hindi po. Bumalik ako kasi mahal ko pa siya. Hindi ko gustong iwan siya. Kaya sana po bigyan niyo ako ng chance. Mommy, sorry. Alam ko na pinagkatiwalaan niyo ako. At nabali yun. Pero please, pakinggan niyo naman ako. No, hindi ko nahahayaang masira pang buhay ng anak ko. Umalis ka na. Magkano bang kailangan mo? Pera lang naman ang habol mo sa kanya. Mami, magkano bang pagkatao mo, Mabel? Sigaw niya sa akin. Galit na galit siya at ramdam kong sobrang pagkapahiya at sakit sa mga binitiwan niyang salita. Kaya nagbagsakan na ang luha ko. Don't cry. Hindi mo ako mapepeke. Magkano bang kailangan mo nang mawala ka na sa landas ng anak ko? Inilabas niya ang tseke at ballpen niya. Tama na po. Umuwi na po kayo. Yun na lang ang sinabi ko. Trinay kong huminahon kahit papakiramdam ko'y tinatapakan ng pagkatao ko. Tumalikod na ako pero nagulat ako nang hilain niya ang buhok ko. Kaya napabalik ako. Marahas niya akong binitawan kaya napaupo ako sa sahig. Malandi kang babae ka. Alam kong ipagpapalit mo lang ulit ang anak ko. So I'm gonna deal with you now. Ito ang pera. Lumayas ka na. Sigaw niya. Nakayuko ako at patuloy sa pag-iyak. Naramdaman ko ang pagtama ng tseke sa katawan ko. Pinunasan ko ang luha ko at tumingin ng diretso sa kanya. Mami, asawa po ako ni Devin. Hindi ko po siya basta-bastang bibitawan ng walang sapat na dahilan. Ramdam kong mahal niya pa din ako. Napahawak siya sa sentido niya. Akala mo talaga totoo ang lahat? Hindi ka na mahal ng anak ko. Matagal ka na niyang nakalimutan. Tumayo na ako. Hindi po ganun ang nararamdaman ko. Sabi ko, sinusubukan mo talaga ako? Galit niyang sabi. Nagitla ako nang hatakin niya ako ng marahas sa braso at pwersang inilabas sa bahay at walang sabing itulak sa sahig. Lalapit sana ang mga guards. Subukan niyong lumapit at ako mismong sisisante sa inyong lahat, ora mismo. Galit na sabi ni Mommy. Ayoko mong magbagsakan ng luha ko, pero naisip ko si Papa at Mama. Ni minsan ang hindi ko naranasan na pagbuhatan nila ako ng kamay or mapahiya ng ganito. Umalis ka na, Mabel. Sigaw niya. Get out of Devin's life. Please lang. Huwag mo nang guluhin pa siya. I gathered my strength at tumayo. Tiningnan ko ang mga tauhan namin. They all look worried, pero tumangulang ako. Ayoko nang mandamay pa ng tao. Subukan niyo lang makialam, sabi ni Mommy. Hindi niyo na po sila kailangang idamay. Aalis na po ako, sabi ko. Pinunasan ko ang luha ko kahit papatuloy ito ng pag-agos at nagsimula na maglakad palabas ng bahay mismo ni Devin. Ilang minuto na siguro ako naglalakad pero yung mga luha ko patuloy pa din sa pagdaloy. Alam ko namang nasaktan ko si Devin pero hindi ko ba pwedeng itama yun? Nasaktan din naman ako. Nasilaw ako nang may humintong sasakyan sa harapan ko at nakakasilaw talagang headlights nito. Ipinangsangga ko sa mata ko ang kamay ko. Mukha siguro akong baliw ngayon na naggagala sa village. Narinig ko ang pagbukas ng pinto at ang mabilis na yabag na papalapit sa akin. Mabel! Nagulat ako nang hatakin niya ako at mabilis na yakapin. Mas lalo akong naiyak dahil sa yakap niya. Devin! Tawag ko sa kanya.
Devin! Hagulgol ko. Sorry I'm late. I'm here now. Sabi niya. I felt his hand combed my hair. Kakaunting salita pero parang nagpagaan ng loob ko sobra. Bumitaw siya sa pagkakayakap sa akin at hinawakan ako sa kamay. He guided me in his car. Tila wala pa ako sa sarili ko at nagbalik lang yun nang huminto ang sasakyan niya sa bahay niya. Nakaramdam ako ng kaba dahil alam kong nandyan pa si Mami. Tara na, sabi niya sa akin pero mabilis akong umiling. He held my hand tightly. Nandito na ako, huwag ka nang matakot. And then he smiled at me, kaya kahit ayoko, napatango ako. Nauna na siyang bumaba at umikot para pagbuksan ako. Pagbaba ko'y laking pasalamat ko dahil hinawakan muli ni Devin ang kamay ko, kahit papaano'y naibsan ng kaba ko. Pagpasok pa lang namin ay nandoon pa din si Mami sa tapat ng front door. Oliver, what's this? Galit nitong sabi. Bakit mo pa iniuwi ang babaeng yan dito? Wala ka ba talagang kahihiyan, Mabel? Napakapit ako kay Debbie ng maigi. Mom, why did you do that? Bakit mo pinaalis si Mabel? Naramdaman kong humihigpit ang kapit sa akin ni Devin, as if parang pinipigil niya ang sarili niya. Of course, I'm your mom. I'm just doing what's right. Dapat hindi mo na yan pinabalik sa buhay mo. Hindi mo kailangan si Mabel. Alam mo naman ang naging dulot niya sa'yo. And for sure, pag bumalik that's enough, Mom. You don't get to decide who I want in my life. Or not. Nor the right to humiliate Mabel like this. I'm still married to her. Bali-balik na rin man natin ang mundo, asawa ko pa din siya. Tumaas ang tono ni Devin kaya napatingin ako. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ako nakakaramdam ng bahagyang tuwa. Dahil pinagtatanggol niya ako. Pero nalulungkot pa din ako dahil alam kong ayaw talaga ni Devin ang nakikipagtalo sa mami niya. Mabait siyang anak. Gumising ka, Devin. Nautukan na naman yung babaeng yan. It's my decision. Umuwi ka na, Mom. And don't ever do this to Mabel. Nire-respeto ko kayo. But this is my life. And I chose Mabel to be in it. And I don't regret it. I bit my lip. Halo-halo ang emosyon ko. Huminga ng malalim si Mommy. Don't tell me that I didn't warn you. Sabi nito bago kami nilagpasan at mabilis na sumakay sa kotse niya. Ilang segundo pa'y umalis na yon. Nabigla ako nang hilain ako ni Devin. Ano bang meron sa magnanay na to, ba't ang hilig manghila? Pumasok kami sa loob ng bahay at pagsarado ng front door ay bumitaw ako. Napatingin sa akin si Devin. I started sobbing dahil ang bigat ng pakiramdam ko. Devin, sorry. Alam ko nahihirapan ka sa sitwasyon mo. Alam ko how much you care for your parents. And yung ginawa mo kanina, alam kong mabigat sa loob mo yon. Pero napilitan ka ng dahil sa akin. Sorry talaga. Pero sa tingin ko baka tama ang mami mo. Hindi na dapat ako bumalik sa buhay mo. Dapat siguro hindi na kita ginulo pa. What are you saying? Nakakunot na ito ngayon. Pinunasan ko ang mga luha na parang waterfalls kung magbagsakan. I don't deserve you. Tama siguro si Mami. Mabel. Tawag niya sa akin at mabilis na lumapit sa akin. At mabilis na dumampi ang labi niya sa labi ko. I felt my heart skipped a bit. Totoo ba to? Inahalikan niya ako. Napapikit ako. His soft lips is pressing into mine. And halos lahat ng parte ng katawan ko'y nagwawala na ngayon. I lost track kung gaano katagal kaming naghahalikan. Just like how I lost my sanity because of the Devin's kiss. When the kiss ended, malakas pa ang tibok ng puso ko nang may ibulong siya. Let's say you don't really deserve me. But what I want you to focus is me. Wanting you in my life. I need you, Mabel. Sabi niya bago tumalikod at umakyat sa taas. Piling ko aatakihin ako sa bilis ng tibok ng puso ko. Totoo ba to?